Alright, so ngayong araw ay papunta kami ng Panglao. Kasama namin si Kuya Alan at si Ate Beb. Silang silbing guide namin papunta ron kasi first time namin ditong pumunta, lalo na dito sa Bohol. From Tagbilaran to Panglao ay kailangan pa naming bumiyahe ng 16 kilometers bago kami makarating sa Panglao. Kaya maaga pa lang, nagsimula na kami sa aming biyahe. At pagdating namin sa Panglao, inabutan pa namin yung kasama namin sa loob. Pagpasok namin ay may entrance na 100 pesos per head. Ito pala yung entrance nila sa Alona Beach. Sa sobrang excited ko, naligo na rin agad ako sa Alona Beach pagdating namin. Dahil nainggit ako sa malinaw nitong tubig. At hindi nagtagal ay umuwi na rin kami dahil meron pa kaming pupuntahan na isang beach na gustong puntahan ng aking asawa. At ito pala ang hitsura sa labas ng Alona Beach. Maraming mga restaurant at meron ding mga motor na pwede nating rintahan. At habang nasa biyahe kami ay biglang nagutom ang aming tiyan. At mabuti na lang ay may nadaanan kaming isang karinderya dito sa daan. At pagkatapos namin kumain ay eksaktong nakasalubong namin ang kasama namin sa loob. Wapeng. Bye-bye! At ganito kalawak ang airport ng Panglao. Yun na ignorante ako. Ngayon pala ako nakakita ng airport na walang eroplano. Nagtanong ako kay Kuya Alan, sabi niya, meron lang daw yung eroplano pag may naglanding. Itong tulay na to ang dinaanan natin kanina. Itong tulay na to ang nagsilbing tulay from Tagbilaran to Panglao. At dito sa part na to ay may nadaanan kaming isang dagat na parang spring na sobrang linaw ng tubig. Hindi na lang kami naligo dito kasi mayroon pa kaming kailangang puntahan. Nagdala na rin kami ng pagsagwa ng aming bangka kasi sinasabi ni Kuya Alan ay meron siyang isang bangka na nakaparking daw dun sa parking lot ng isang malaking dagat. At dito na rin kami dumaan sa exit para walang entrance na magaganap. Manamay mi dito sa Panglao Bohol ay sa Alona. Ari na buda dris. Alana. Baklayon. Ay Baklayon. Nandito pala kami ngayon sa Barangay Baklayon kung saan nakatira sila si Kuya Alan at dito na rin kami dumaan papunta sa dagat kasi dito nakaparking yung kanilang bangka at ito na nga yung kanilang bangka. Si Kuya Alan na ang gumagawa nito at ito na nga sinimulan na nga ni Kuya Alan ang pagsagwa at papunta na kami sa laod para manguha ng isda. At makalipas ng ilang minuto ay sumunod na rin ang anak ni Kuya Alan kaya nagsama na rin kami papunta sa laod. At apat kaming nakasakay sa bangka kasi yung asawa ni Kuya Alan ay umuwi para kumuha sa bata. At ito na nga sinimulan na nga namin ang pagsagwa at bago kami nakarating sa laod, ito nga pala ang nangyari sa amin. Ala, ala, ala. Wait lang, muna ko. Balik ka din Ako wala ka din lagi ito, pero buyag lang. Hindi kay kabalo mo. Kabalo ano ko an. Kabalo kita, kabalo. Pins na kami. Para na natin. Wala ko ite. Ang may kapadong dito niya. Ay, yung pins. Onya na, kuan na natabati man box mo. Hindi na naog ng bato. Bisa kayo dugo. Yan, laban ako. Ang blood pressure. Laban ako, saka ang dugo. Ito kuan ka ng experience. Dong At nakiusap na nga yung asawa ko, siya na daw ang magsagwa kasi natakot siya kanina na muntik na siyang mahulog. Ito nga pala yung tinatawag na aninikan at ito na pala yung nakuha namin dun sa dagat. Hindi na lang namin na video kasi nalubat yung GoPro namin. At sa mga oras na to ay pauwi na pala kami kasi alas 5 na ng hapon at kailangan naming umuwi. Sobrang laking pasalamat namin kay Kuya Alan at Ate Beb kasi hindi dahil sa kanila, hindi kami maka-experience ng ganito. At maraming salamat din sa iyo dahil tinapos mo itong video at hanggang dito na lang muna yung ating video. Talagang maraming salamat nga sa iyo. Kita-kits na rin sa sunod nating mga video.